Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. We're now continuing on with our Christmas devotional series entitled A Portrait of Jesus Christ. And we are now in part number 9. In today's episode, we will look at another title. And this is the title, The Savior. Jesus is the Savior, or in Filipino, ang tagapagligtas. Ang serye pong ito ay tumututok sa iba't ibang mga pangalan na ginamit sa ating Panginoon Jesucristo bago pa siya isinilang. At ngayong araw, titingnan natin yung konsepto na bakit ba siya tinawag na The Savior. Meron po tayong dalawang talata na babasahin bago tayo mag-reflection. Ang una ay nasa Isaiah 49:26. Ganito po ang sinasabi ni Isaiah mula sa tinig ng Diyos na kanyang narinig. All the world will know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer. Sabi daw ng Panginoon kay Isaiah, malalaman ng buong mundo na ako ang inyong Diyos na tagapagligtas at manunubos. Sa New Testament po naman, sa 1 John 4:14, ganito naman ang pagkakasulat ni Apostol Juan. We have seen with our own eyes and now testify that the Father sent His Son, listen to the next line, to be the Savior of the world. 1 John 4:14. So yan si Jesus Christ, Savior and Redeemer. Punta tayo sa ating reflections. Kung titingnan po natin yung mga picture ng kapanganakan ni Jesus, yung mga bilen, yung mga Christmas cards na inyong nakikita, merong baby doon sa gitna, hindi ba? Siya yung sentro ng Kapaskuhan. Yung baby yan, na parang helpless, parang mahina, will soon grow to be the ultimate Savior and Redeemer who will free us from the bondage of sin. And now, He has freed us from the bondage of sin. Dahil nga lahat ng taong isinilang ay may bahid ng kasalanan, ito'y sa kadahilan ng nagkasala nga ang ating unang mga magulang na si Eva at si Adan, kailangan natin ng manunubos na magliligtas sa atin mula sa parusa ng Diyos. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yes, Jesus is our Savior. Sabi sa 1 John naman, chapter 4, verse 9, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world that we might have eternal life through Him. So di lamang tayo saved, binigyan pa niya tayo ng buhay na walang hanggan. Paano nga nangyari yun? Well, by sacrificing His life at the cross of Calvary, He defeated death and provided salvation and eternal life to those who will put their faith and trust in His finished work. So siya naparito sa lupa upang iligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan na nagdulot sa atin ng miserableng buhay. At sa bandang huli, kung di tayo magsisisi ng ating kasalanan, kamatayan o pakikipaghiwalay sa Diyos, ang ultimate na parusa. Dahil nga sa sakripisyong ginawa ni Kristo, tayo ngayon ay meron ng kaligtasan mula sa kamatayan at mula sa kasalanan. Kung tayo ay magtitiwala ng lubos sa Kanyang nagawa na para sa atin. At yun na nga, sa krus ng Kalbaryo. Purihin ng Diyos sapagkat yan ay dapat magkakaloob sa atin ng kapayapaan. Kasi nga, siya din ay Prince of Peace. But it does not stop there. Ngayong tayo ay mga saved na at assured na ng buhay na walang hanggan, ang nalalabing bahagi ng ating buhay sa mundong ito ay dapat magamit para sa Kanyang pakay, hindi ba? Ano ang ating pakay? To be His witnesses. Tayo'y maging mga saksi. Saksi ng ano? Hindi naman natin nakita si Jesus. Saksi ito ng mga pagbabago ng buhay o pagbabagong buhay. Ang ibig sabihin, dapat makita ng mga tao sa atin na kung tunay nga tayong mga mananampalataya ni Kristo, ay meron na tayong bagong buhay. Meron na tayong ugaling langit na kaakit-akit. Bago umakyat si Jesus sa langit, sa Acts chapter 1 verse 8, narito po ang sulat ni San Lucas. Sabi niya sa kanyang mga alagad, You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. O yan mga saksi, telling people everywhere. Okay? Telling people about me everywhere. Exact words mula sa New Living Translation. Yun ang trabaho ng mga saved na mga taong may eternal life. That's our task. What's our task? To tell the world that salvation is now available only through Christ. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang mensahe ng Pasko na mayroong dumating na Savior. Hindi si Santa Claus, si Jesus Christ.
At yung mga saved na ay meron ng peace of mind, hindi ba? Bakit? Kasi assured na tayo ng tahanan sa langit pag natapos na ang buhay natin dito sa lupa. Kasi nga, siya ang Prince of Peace. Kaya di na tayo dapat mag-alala. Let's go deeper. Liwanagin nga natin ito. Ano ba yung tinanggap natin? Buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang haba ng buhay. This is not just length of life, kundi it is the quality of life. Isang uri ng buhay. Ulitin ko po, hindi lang ito haba ng buhay, kundi isang uri ng buhay ng mga taong nakakikilala kay Jesus. Hence, saved people are expected to live differently. Born again ka ba? O, ipakita mo sa ugali mo. Ano dapat ang makita sa atin? We are to be shining lights for God. Naalala niyo sinabi ko nung isang araw, ang liwanag hindi nag-iingay. Lumiliwanag lang. Ang trabaho natin is we illuminate and guide others so that they may also come to the saving knowledge of Jesus Christ. Gusto nating matagpuan din nila ang Kristong natagpuan natin. So paano ang dapat gawin? Maging maingat sa ating pag-uugali. Ngayong Kapaskuhan, be aware that people are quietly observing your words and actions. Naalala niyo ba ang isang bahagi ng Christmas story, yung tungkol sa mga wise men na dumalaw kay Jesus about 2 years after siyang ipanganak? Ginabayan sila ng isang nagniningning na tala. At yun ay nagbigay sa kanila ng direksyon kung saan naroroon si Jesus. So ito ang lesson. Tulad ng tala na yan, tulad ng star na yan, na nag-guide dun sa mga wise men doon sa tahanan kung saan doon si Jesus, yun din ating mabuting pag-uugali o mabuting asal ay dapat magmistulang parang tala na mag-serve as directional sign para i-guide yung mga naliligaw ng landas patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang trabaho natin, mga sir at mga ma'am. So ngayong Pasko, maging liwanag nawa tayo sa lahat ng tao sa ating kapaligiran. Ano man ang ating gagawin mamaya, sa gitna ng mga parties, Christmas party, kapistahan, o saan man tayo magpunta na mayroong mga malalaking pagdiriwang at kainan, makita nawa nila ang pagbabagong ginawa na ni Lord para sa atin. So yun behave well. People are going to watch your behavior. So, sabi ni Jesus, let your light shine. Magliwanag ka nawa. So, mga paalala lang, huwag ka ma-offend. Huwag magpapakita ng bad attitude. Huwag makikipag-away kahit maubusan ka ng pagkain. Kahit yung lechon ay binaklas na lahat ng balat at natira sa'yo ay buto na lang. At kahit hindi mo type ang mga regalong natanggap mo o kahit hindi ka nakatanggap ng mga gusto mo, just be happy and just enjoy the day. At least, pasalamat ka sa Diyos, buhay ka sa Pasko ng 2024, hindi ba? At ang pinakamahalaga, ipakita mo sa kanila na totoo kang saved, totoo kang born again, na totoong nasa iyo ang Holy Spirit ni Jesus Christ sa puso mo. At dahil nga meron kang assurance of eternal life at alam mong papunta ka na sa langit, di ka na magpapakita ng pagkaaburido o pagkabalisa. Maging kontento ka sa mga bagay na iyong matatanggap o iyong tinatamasa. Gawin mo ito at tiyak na sasaya ang Pasko mo. O ready ka na? Ready na po ba tayo para sa malaking pagdiriwang mamayang gabi at bukas? Yon ang ating mga dapat na alalahanin. Ito po ang inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.